Binatikos ni Pangulong Aquino ang kanyang mga kritiko sa courtesy call ni Pope Francis sa Malacanang. Kabilang sa pinasaringan ng Pangulo ang ilang miyembro ng kaparian at ang administrasyon ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Ferdinand Marcos. Nanawagan naman ang Papa ng Simbahang Katolika sa mga Pilipino na iwanan ang lahat ng uri ng katiwalian. At ang kanyang mensahe sa mga political leader ng bansa, magpakita ng katapatan, integridad at commitment. Naritong report ni Weng de la Fuente. Batikos sa mga kritiko ang pangunahin sa mensahe ni Pangulong Aquino nang tanggapin sa Malacanang ang lider ng Simbahang Katoliko na si Pope Francis. Sa kanyang talumpati matapos ang one-on-one meeting kay Pope Francis, nagpasaring si Pangulong Aquino sa ilang miyembro ng kaparian at sa administrasyon ni na dating Pangulong Gloria Arroyo at Ferdinand Marcos. Sa harap ni Pope Francis, senior government officials at miyembro ng diplomatic corps sa Malacanang, ginunita ni Pangulong Aquino ang kanyang kabataan kung kailan nasaksihan niya ang panggigipit at pang-aabuso noong panahon ng martial law. Bagamat pinuri ang mga lider ng simbahan na lumaban niya sa diktatorya noong panahon ng martial law, binatikos naman ito ni Pangulong Aquino sa pagiging tahimik sa pang-aabuso umano ng Administrasyong Arroyo. There was a true test of faith when many members of the church, once advocates for the poor, the marginalized and the helpless, suddenly became silent in the face of the previous administration's abuses, which we are still trying to rectify to this very day. In these attempts at correcting the wrongs of the past, one would think that the church would be our natural ally. In contrast to their previous silence, some members of the clergy now seem to think that the way to be true to the faith means finding something to criticize, even to the extent that one prelate admonished me to do something about my hair, as if it were a mortal sin. Is it any wonder then that they see the glass not as half full or half empty, but almost totally empty? Judgment is rendered without an appreciation of the facts. Umani naman ang batikos sa social media at sa grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan ang talumpati ni Pangulong Noy lalo't hindi raw ang pagbisita ni Pope Francis ang tamang pagkakataon para sabihin ang kanyang sentimiento. Sinabi ni Bayan Secretary General Renato Reyes na muling ipinakita ni Aquino na kaya niyang isentro sa pansariling interes ang dapat anyay mensahe sa pagbisita ng Catholic Pope gaya ng pagbabago at pagkalinga sa mahihirap. Pero nilinaw din ni Pangulong Aquino sa kanyang talumpati na ang kanyang mensahe ay hindi para bumatikos kundi magsabi ng katotohanan. Everything I have said has not been to criticize, but to speak the truth, for the truth shall set us all free. If we are able to settle our differences, can we not benefit our people quicker? Sa kanya namang mensahe na nawagan si Pope Francis sa mga Filipino na talikuran at iwanan ang lahat ng uri ng katiwalian na dahilan kaya't naagawan ng kaukulang resources ang mahihirap na mamamayan. Pinagsabihan din ito ang mga political leader ng bansa na magpakita ng katapatan, integridad at commitment para sa pangkalahatang kabutihan. That political leaders be outstanding for the honesty, integrity, and commitment to the common good. In this way, they will help preserve the rich human and natural resources with which God has blessed this country. I hope that these prophetic psalms will challenge everyone at all levels of society to reject every form of corruption which diverts resources from the poor. Bago ang tey-tey ng dalawang lider, binigyan muna ng arrival honors with 21 gun salute si Pope Francis sa Kalayaan Grounds. Hindi ginamit ng lider ng simbahan ang Pope Mobile sa pagtungo sa palasyo, ngunit ibinaba naman nito ang bintana ng Volkswagen
Turan sa panahon ng kanyang biyahe pa Malacanang at personal na nagbukas ang kanyang pinto pababa ng sasakyan. Pagkatapos ng arrival honors, hindi na nag-troop inspection ang dalawang leader. Personal na ipinakilala ni Pangulong Aquino ang miyembro ng kanyang gabinete sa Catholic Pope at ipinakilala rin ito ang kanyang delegasyon. Agad tumuloy sa palasyo ang Pangulo at si Pope Francis, lumagda muna ito sa Book of Visitors bago nagpulong. Niregaluhan ni Pangulong Aquino si Pope Francis ng 550 peso commemorative coin na inilabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, samantalang medieval atlas naman mula sa Vatican ang ibinigay ng Catholic Pope para kay Pangulong Aquino. Weng de la Fuente, Eagle News.